Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel. And pag-uusapan natin ngayon ang nalalapit na laban or game preview natin ng Gilas Pilipinas kontra sa Saudi Arabia. Okay, so very trending kasi ito ngayon and marami kasi nagsasabi na dihado itong Gilas Pilipinas kontra sa Saudi Arabia. And in fact, dihado nga talaga sa mga betting sites itong Gilas Pilipinas. Kung titignan mo nga sa 1xBet, dihado yung Gilas Pilipinas. Lamang yung Saudi Arabia sa betting sites. And pag tumaya ka sa Gilas and manalo sila, talagang paldo-paldo yung mapapanalunan mo. Okay? Sa pala, yung magiging laban ng Gilas Pilipinas mga bay is bukas nga pala, August 11. Yan. August 11 yung magiging laban nila. Wala pang time schedule. Pero malamang bukas main event to. Kasi nga host country yung makakalaban ng Gilas. So baka last game to and I think baka madaling araw mangyari yung laban dito sa Pilipinas. Pero abangan natin bukas yung time slot ng mga qualification matches mga bay, Kasi meron pang mga group matches na hindi pa natatapos ngayong araw. Pero matatapos yan sila lahat mamayang madaling araw. Last game ng group matches is sa pagitan ng Syria at ng Iran. Okay? And break tayo ngayon dito mga bay. So, bale, etong Gilas Pilipinas mga bay is ilang beses nang nakaharap yung Saudi Arabia, And huli natin silang nakaharap last 3 years ago. Okay? Pero yung mga nakalaban natin na Saudi Arabia team 3 years ago is iba na. And karamihan doon sa mga nasa lineup nila ngayon is wala doon sa naging lineup nila nung tinalo natin sila. Okay? So bigyan nyo kayo ng idea mga bay kung gaano katinik itong Saudi Arabia. Okay, so una nating laban sa kanila is last 2 matches natin sa kanila is si Coach Chot Reyes pa yung head coach natin noon. And una nating laban sa kanila is tinambakan natin sila sa score na 84-46. Yan. Sa Mall of Asia Arena yan mga bay, And yan yung kung matatanda nyo yung home game, first home game ni Jordan Clarkson para sa Gilas Pilipinas. And then, nakalaban ulit natin sila sa Jeddah naman, kung saan wala tayong Jordan Clarkson doon, pero si Ange Kwame nandun, and I think nandun din si Kai Soto. Si Ange Kwame lang yung naturalized player natin. And tinalo din natin sila mga bay, pero sa dikit na laban, sa score na 76-63, a 13-point lead lang. Okay, yung nangyari dun sa laban na yon. So, etong team ng Saudi Arabia ngayon mga bay is pina-improve na Saudi Arabia team kasi meron silang mga players na nadagdag and yung dalawang players na dagdag sa kanila is yan yung mga bumubuhat sa kanila ngayon dito sa FIBA Asia Cup. So, yan sina Abdurrahman, yan. At saka yung sentro nila na si Muhammad Al-Suwailem. So, etong dalawang to, yung dalawang bumubuhat ngayon sa Saudi Arabia. So, ito yung dapat na bantayan ng Gilas Pilipinas kung gusto nilang matalo yung Saudi Arabia. So, etong si Abdurrahman mga bay, is undrafted to sa NBA, pero naglaro to sa NBA G League. Okay, sa check natin dito kung saan siya naglaro. Sa Canton Charge, yan. And then naglaro siya overseas and nanalo siya ng championship mga bay, with Bilbao sa FIBA Europe Cup. Okay. So, currently nasa Italian Ball Club siya ngayon sa Treviso Basket. Yan. So, bale na temporary naglaro lang siya para ngayon sa FIBA Asia Cup sa Saudi Arabia. And then si Al-Suwailem naman is 6'9" tumabay. Ito yung sinasabi kong magandang ka-match up ni
Junmar Fajardo. Parang identical twin to ni Junmar Fajardo mga bay, no? Ito yung naging leading scorer nila kontra sa India. So, hindi to yung mga sentro na nakasanayang kalaban ni Junmar Fajardo. Kaya ako nasabing magandang match-up to kasi kayang-kaya to ni Junmar Fajardo. Hindi to kasulad nila Darling or ni Gilbeck na athletic. Ito kasing galawan lang nito ni Junmar Fajardo mga bay na tipong hindi ganon kabilis, hindi rin ganon kalakas sa ilalim. Okay. May perimeter shooting din katulad ni Fajardo. So talagang identical yung laruan ni na Fajardo at ni Al-Suwailem. Okay. So etong dalawang to yung bumubuhat talaga sa Saudi Arabia ngayon. So si Abdurrahman nag-average siya ng 20 plus points dun sa last 3 games niya na nilaro sa FIBA Asia Cup. And then si Al-Suwailem naman, okay, 14 points per game yung average niya dun sa 3 games na nilaro niya sa FIBA Asia Cup. So etong dalawang to lang yung dapat nilang bantayan. Okay? Itong dalawang to. The rest is yung mga locals na ibang players sila is yun pa rin yung mga nakalaban nila dati pero siguro nag-improve lang kahit papano. So ngayon makakalaban nila yung Gilas sa qualification matches. So yung mga kailangan nila ito talagang dalawa to. Pag na-lockdown nila tong dalawang to, malaki yung chance ng Gilas na matalo yung Saudi Arabia. So dihado din. Kaya naging dihado din sa game na to yung Gilas is dahil sa home court advantage ng Saudi Arabia. Kasi alam naman natin na sabihin natin pagdating sa fans, siguro match lang. Yan, dahil ang dami din namang mga Pinoy na manonood niyan. And parang alam naman natin na every game ng Gilas dun sa FIBA Asia ngayon is parang nasa home court lang sila sa dami ng Pinoy na sumusuporta sa kanila. So magiging match lang yan pagdating sa crowd or sa 6-man ng Gilas at ng Saudi Arabia. Ang malaking problema lang dito is yung referee advantage. Okay, kasi siguradong hindi yan maiiwasan yung cooking show niyan pagdating sa laban ng Gilas at ng Saudi Arabia. Okay, siguradong papabor yan sa home team yung mga tawag ng ref. So asahan na talaga ni Coach Tim Cone yung medyo unfair na tawagan sa game nila kontra sa KSA. And syempre home country, gagawin nila ang lahat para manalo yung home team nila. So asahan na natin yung unfair call sa mga ref. Huwag na tayong magulat dyan dahil advantage nila yan, home court din yan. Ganyan naman yan. Kung sino yung nasa may laman ng home court advantage, papaboran talaga nila yan sa mga tawag. Ngayon naman, para sa Gilas Pilipinas, nag-in-interview nga para si Coach Tim Cone regarding kay Jimmy Malonzo. So, ayon kay Coach Tim Cone, may oras daw kung saan makakapaglaro itong si Jimmy Malonzo. And maraming nagsasabi na sa laban kontra sa Saudi Arabia makapaglaro na nga si Jimmy Malonzo kasi nga na-injured itong si Calvin Oftana and posibleng siya yung papalit dito kay Jimmy Malonzo. So yun yung abangan natin mga bay, no? Marami nagsasabi na secret weapon daw itong si Jimmy Malonzo kontra sa Saudi Arabia. Yun yung dapat nating abangan. Yun lang mga bay, maraming salamat sa panonood.